Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Commission on Elections o COMELEC balak nang tanggalin ang COMELEC control sa Buluan at Datuo din Sinsuwat bago ang BARM elections dahil sa gumagandang sitwasyon doon. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Patuloy ang pagbuti ng sitwasyon ng kaayusan at kapayapaan sa Buluan, Maguindanao del Sur at Datuo din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Dahil dito ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, pinag-aaralan na ng tanggapan ang posibilidad na alisin ng COMELEC control sa mga nabanggit na lugar bago ang BARM election sa Oktubre. Kung matatandaan, Mayo pa ng isailalim sa COMELEC control ang Buluan at Datuo din Sinsuat dahil sa mga insidente ng karahasan bago ang midterm elections noong Mayo. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na halos kumpleto na rin ang paghahanda para sa halalan dahil sisimulan na ang pag-imprenta ng higit 2 milyong balota sa ika-24 ng Agosto. Ilan pa anya sa mga nakalinya at natitirang preparasyon ng COMELEC ay ang training sa mga guro at deployment ng logistics sa BARMM. Ayon sa opisyal, ginagawa na rin ng COMELEC ng paraan upang mapabuti ang karanasan sa pagboto ng mga botante at masiguro ang supply ng kuryente sa araw ng halalan, gayon rin ang seguridad at kaayusan sa rehiyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maganda ang pagpapatupad ng bayad na ang Bill Mo program o ang Zero Balance Billing sa mga ospital sa bansa. Sinabi ng Pangulo na mas maraming Pilipino na ngayon ang nag-avail ng libreng medical services sa mga state-run hospitals. Sa katunayan anya, makaraang ipag-utos ang Zero Balance Billing Policy sa kaniyang State of the Nation Address o SONA. 12,000 mga pasyente na sa Eastern Visayas Medical Center at halos 2,000 naman mula sa East Avenue Medical Center ang nag-avail ng programa. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Information dissemination, susi sa pagpapakalat ng zero balance billing upang lalo pang dumami ang mga Pilipinong makinabang dito ayon sa Pangulo. Magbabalita si Alvin Baldazar.
Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang magagawa ng Zero Balance Billing Program para makumbinse ang mga kababayan nating may dinaramdam ngunit takot na magpagamot dahil sa pangamba sa babayarang hospital bill. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kailangan lang talaga ay maipabatid sa lahat ang nasabing programa. Mula doon, sabi ng punong ekutibo ay maaaring hindi na magkaroon pa ng pagdadalawang isip ang ating mga kababayan na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Yung ibang mga pasyente kasi sabi ng Chief Executive ay nagugulat na mayroon palang gayong programa ang gobyerno kaya ayon sa Pangulo ay dapat na maipakalat sa pamamagitan ng information dissemination. Malaking bagay din dito ang partisipasyon ng publiko sa pamamagitan ng anyay word of mouth. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Kasi yung mga ibang pasyente sinasabi, wala kayong binabayad, meron palang ganyan. So ikalat natin, palaman natin sa lahat ng tao para hindi na sila nagdadalawang isip na magpatingin, magpagamot at magpagaling. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At para naman sa ating panayam sa episode ngayong araw ng Ang Pilipinas Ngayon, hinggil pa rin po sa Commission on Elections o COMELEC. Makibalita muna tayo kay COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Kasama natin live via phone patch. Plano daw po kasing tapikin ng COMELEC ang Philippine Coast Guard o PCG para maging election board members sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para po ito sa parliamentary elections. Magandang hapon po, Attorney John Rex Laudianco. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, ma'am, at sa lahat po ng ating taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Good afternoon po. Ayun, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po kami. Ngayon makikibalita nga po kami, bakit po naisipan ng COMELEC, sir, na isama ang mga empleyado ng PCG na maging election board members dito sa ating BARM parliamentary elections, sir? Tama po, ito ay bilang pagpapatupad dun sa ating tinatawag na Election Service Reform Act na bukod po sa mga public school teachers at private school teachers ay maaari na rin magpatupad ng ipasali ng COMELEC ang ilang kawani ng pamahalaan na maging electoral boards. Nung nakaraan po kasi ang lagi nating nakakasama ay ang Philippine National Police. Sila po yung humahalili sa mga electoral boards na umaatras dahil po siguro sa seguridad gaya na nangyari po nung 2022 election sa buong Cotabato City na pinalitan natin. Itong 2025 May elections po, naghanda po tayo ng halos 9,000 na mga PNP officials and personnel na hahalili sa ating mga electoral boards na atras. Ngunit sa kabutihang palad po, walang umatras. Ngayon po dahil ang concentration ng COMELEC sa paghahanda sa October 13 BARM elections sa security, minabuti natin na ang AFP, ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP ay tumutok sa kanilang law enforcement at security functions at i-deputize po ng COMELEC ang Philippine Coast Guard bilang katuwang na maging electoral boards. First time po itong gagawin sa kasaysayan ng Electoral Service Reform Act. Yes, spokes, yun nga po, parang kauna-unahan po. Kasi yung karaniwan po na nakikita natin, talaga sa security lang sila nakatutok. Pero ngayon, talagang makikibahagi po sila sa mismong operation ng botohan bilang sila ay mga EBs na tinatawag, no? Ngayon, paano po nila ito pinaghahandaan? Meron po ba kayong pa-training sa ating mga PCG personnels at nagsimula na po ba kung meron? Sa Setyembre po ay sisimulan na natin ang training ng ating electoral boards. Yung po mga teachers ay isasabay na rin po namin sila. Magkakaroon po kami ng hiwalay na training para sa makakawani ng Philippine Coast Guard. Alam naman din po natin na kapag nag-handle po ng mga halalan, lalong-lalo na kang security ang concern, ready po ang Philippine Coast Guard dyan dahil sila po ay trained pagdating sa security. Dadagdagan lang po natin sila ng kaalaman patungkol sa pagkakandak ng halalan bilang electoral boards at alam po natin magiging handang-handa po sila dito. Ayun. Attorney, ilan pong mga PCG employees po ang ititrain po ng COMELEC?
mga humigit kumulang mga 1,000 po sila o baka nga po madagdagan pa. Dahil ang gagawin po ng COMELEC ay ipe-preposition na po sila sa iba't ibang bahagi ng BARM. Meron pong 5 lalawigan, 1 distrito, 3 lungsod at iban marami po ng mga munisipyo dyan. Meron po tayong itatalaga sa bawat lugar na yan para kung sakali kailangan kagad na merong mabalitaan kami na gusto nang umatras na electoral boards, agad-agad ay makakapalit yung ating Philippine Coast Guard. Walang delay. Tuloy po ang halalan sa October 13. Speaking of, sabi nyo, 5 provinces, 3 cities, kung tama ang aking narinig. Ilan pong mga presinto naman po ang mayroon sa BARM kung saan ide-deploy ang ating mga PCG personnel kung sakali? Wala pa naman pong tiyak kung saan sila dideploy. Ang mangyayari po kasi sila ay mga ready, naka-reserve na electoral boards. Meron po tayong 3,641 na cluster precinct na bubuuin para sa buong BARM po. Sa buong BARM na po yan. At yung pong ating Philippine Coast Guard, magtatalaga po tayo at magte-train tayo. Nung handang pumalik dyan, titignan po natin kadalasan naman po kasi doon sa mga high-risk areas, doon nagkakaroon po ng pag-atras yung ating mga teachers. So doon po ang maaring puntahan ng Philippine Coast Guard kung meron man naaatras po. Isa pa po, on another topic, kasi nabanggit po kanina, meron pong mga lugar na tatanggalin na sa COMELEC control, bandang Mindanao po. Tama po, dahil po nung May elections na ideklara po natin ang Buluan at ang Dato Odin Sinsuat dyan po sa Maguindanao bilang COMELEC control areas. Dahil payapang-payapa na po ang lugar, hindi na po nakikita ng COMELEC ang dahilan para panatilihin na under COMELEC control ito. So sa mga susunod na araw po ay maaari nang ideklara at i-lift na ng COMELEC ang COMELEC control sa lugar po na ito. Ayun, that's a good news po. Ayun, mensahe nyo na lang po sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service, Attorney. Malinaw na mensahe po ng COMELEC na una, tiyak at tuloy na tuloy ang October 13 BARM parliamentary elections na kauna-unahan po na gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang paghahanda po ng COMELEC pagdating sa technical, sa operational at ngayon po tumungo na kami sa pag-imprenta ng balota, pagte-training ng personnel at pinakahuli po yung deployment. Ready na po ang COMELEC. So ang COMELEC po ninyo ay handang-handa na, on track, on time at lahat po ng ating gawain ay nakaschedule na po. So muli po sa ating mga kababayan, sisimulan na rin po ng COMELEC ang voter education sa buong BARM. Kanina nga po nailunsad na ang ating mga voter education materials at simula po sa buong Setyembre po, 1 buwan po yan. Iikot pong muli ang COMELEC personnel para po iparana sa inyong automated counting machine sabay na sa pagtuturo ng kahalagahan at mga pamamaraan sa ating October BARM elections. Ayun, maraming salamat po, Attorney John Rex Laudianco ng Commission on Elections. Maraming salamat po. Okay, napakinggan po ninyo ang ating panayam kay Attorney John Rex Laudianco, ang spokesperson po ng Commissions on Elections. At muli po tayong nagbabalik sa ating balitaan. Balikan naman natin ang mga update po sa Kilos Pampanguluhan. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Zero Balance Billing Policy na siyang tumitiyak na makakalabas sa mga pasyente sa ospital nang hindi naglalabas ng pera mula sa kanilang sariling bulsa para sa kanilang pagpapagamot o pagpapagaling. Kinilala rin nito ang kabayanihan at dedikasyon sa serbisyo publiko ng mga healthcare workers. Anya, hindi biro ang pagseserbisyo ng mga ito lalo na sa mga pagkakataong nagtatrabaho pa rin sa labas ng kanilang duty hours. Muli nitong inalala ang kanilang pagsasakripisyo noong panahon ng COVID-19. That instinct of service, of dedication, they continue to show kahit walang pandemya. Nakikita natin, they continue to show at talagang malalaki ang puso nila para tulungan ng ating mga kababayan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, muling binigyan diin ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI ang mahalagang papel nito sa pagsusulong ng Social Development and Poverty Alleviation Agenda ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito ng aktibong pakikilahok sa Social Development Committee o SDC ng Economy and Development Council. Sa isang panayam, sinabi ni NAPSI Secretary Lopez Santos III na minamandato ang SDC na lumikha at magpatupad ng mga polisiya at programa sa edukasyon, kalusugan, trabaho at social services, kasama na ang mga migrant worker. Batid na akma ang mandato ng poverty alleviation efforts ng NAPSI sa Magna Carta of the Poor. Among ilan pa sa naging prioridad ng NAPSI sa ilalim ng SDC ang implementasyon ng National Anti-Poverty Action Agenda na binubuo rin ng Social Development Framework at sectoral concerns ng pamahalaan. Napakahalaga ng NAPSI sapagkat ganito rin yung mandato ng NAPSI doon sa ating pagsusulong ng poverty alleviation, no? At Magna Carta of the Poor. Kaya importante na ang National Anti-Poverty Commission ay bahagi ng NAPSI. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo at doon sa reorganization ng SDC ay muli niyang isinama ang National Anti-Poverty Commission. Si National Anti-Poverty Commission o NAPSI Secretary Lopez Santos III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Public Works and Highways o DPWH iniimbestigahan na ang mga ulat ng Ghost Flood Control Projects. Narito si Nympha Asuncion. Iniimbestigahan na ng DPWH ang ulat na mayroong mga ghost flood control projects partikular sa Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, nagpadala na siya ng technical and financial audit team na magwa-validate ng impormasyon at inaasahang matatanggap niya ang report tungkol dito sa susunod na linggo. Bukod sa pag-relieve ng mga opisyal ng 1st Engineering District ng Bulacan na sangkot sa sinasabing ghost flood control project, sinabi rin ni Bunoan na magpapatupad pa siya ng preventive suspension sa iba pang kawani ng DPWH ngayong buwan. Oras na ba kompleto na niya ang lahat ng mga dokumento? Nasita ng mga senador sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga kumpanya na nakakuha ng mayorya ng flood control projects sa bansa. Sa 15 kumpanya kasing pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos sa tinimbitahan ng Senate Blue Ribbon, 7 lang ang dumalo sa Senate hearing, kaya naman ipinasabi na ang 8 no-show. Napo na rin sa pagdinig ang pagiging undercapitalized ng 5 sa mga kumpanyang maraming nakuhang flood control projects. Kabilang dito ang MG Samidan Construction na nasa 250,000 pesos lang ang latest speed-up capital pero nakakuha ng higit 5 bilyong pisong halaga ng kontrata para sa 58 na proyekto. Isa rin sa mga undercapitalized na contractor na Wawaw Builders na mayroong 50 million pesos lang na paid-up capital ang itinuturong nasa likod ng ghost projects sa Bulacan. Batay na rin yan sa impormasyon ni Senador Jinggoy Estrada. Nagbabala naman si Senate Finance Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian na gagawin niyang zero ang budget para sa flood control project sa 2026 kung magiging ampaw at hindi pa rin nagiging epektibo ang mga flood control projects sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Commission on Audit Fraud Audit Office, sinimulan na ang pagsusuri sa mga flood control projects sa Bulacan. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Sinimulan na ng Commission on Audit Fraud Audit Office ang pagsusuri sa mga flood control projects sa Bulacan matapos makuha ang unang batch ng mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Isang bus ng COA ang kumuha ng mga kahon ng dokumento mula sa DPWH Bulacan 1st Engineering District at dinala sa COA Central Office sa Quezon City sa ilalim ng mahigpit na police escort. Ang retrieval ng mga papeles ay alinsunod sa memorandum ni COA
COA Chairperson Gamaliel Cordoba noong Agosto 12 na nag-aatas ng agarang fraud audit bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang mga kontrata sa flood control projects na umunoy nakuha ng 15 pinakamalalaking kontratista, partikular sa Bulacan. Batay sa datos, ang buong Central Luzon ay nakatanggap ng 98 billion pesos para sa flood control projects mula July 1, 2022 hanggang May 30, 2025 o 18% ng kabuang 548 billion pesos na inilaan sa buong bansa. Nauna nang inatasan ng Pangulo ang COA na imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control programs. Personal din niyang ininspeksyon ang isang river protection project sa Kalumpit, Bulacan na idiniklarang completed ngunit hindi pa natatapos. Layo ng special audit na tukuyin ang mga proyektong may bahid ng anomalya, maling pamamahala at pag-aaksaya ng pondo at papanagutin ang mga opisyal at kontratistang sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson nagbabala laban sa mga tiwali sa ahensya. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Muling nagbabala si NFA Administrator Larry Lacson laban sa mga tiwali sa loob ng ahensya. Git nito hindi palalampasin ang anumang korupsyon sa NFA. Kaugnay nito ay patuloy ang paglilinis ng hanin nito mula sa korupsyon. Sa datos na ilabas ni Admin Lacson, umabot na sa 25 preventive suspension ang naipatupad nito laban sa mga empleyadong sangkot sa irregularidad. Meron ding 32 administrative cases na naisampa na habang 54 na show cause order ang naipadala. Dagdag pa rito, may 6 na kaso pa ang kasalukuyang iniimbestigahan na ng NFA. Giit din ni Lacson, hindi titigil ang ahensya hanggat hindi natatanggal ang mga tiwali sa kanilang pwesto. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ng Department of Justice ang Katarungan Caravan na isinagawa sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Naghati ng Department of Justice Action Center o DOJ-AC Katarungan Caravan ng serbisyo tulad ng pagtukoy ng Persons Deprived of Liberty o PDL na nakakumpleto na ng kanilang sentensya o maaaring makalaya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA, parole, executive clemency o appeal. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3,000 PDLs ang nakalaya sa pagtutulungan ng DOJ at Bureau of Correction o BUCOR. Samantala, natulungan din ng Katarungan Caravan ang 500 mga senior PDL sa pagproseso ng kanilang kaso at pagbibigay ng legal advice. Bilang sa mga serbisyong natanggap ng mga PDLs ang counseling ukol sa Good Conduct Time Allowance, parole, clemency at iba pang legal remedies. Kasama rito ang Public Attorney's Office at mahigit 146 volunteer lawyers at law students sa ilalim ng Integrated Bar of the Philippines at marami pang iba ang sumama. The Department of Justice, DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maritime cooperative activities sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas dadalas pa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Asahan pang lalo mapadadalas ang pagkakasa ng maritime cooperative activities sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa nito sa West Philippine Sea. Iyan ay tinuran ng AFP para sa layuning palakasin panlalo ang ugnayan ng mga kaalyadong bansa, lalo na sa pagpapalitan ng kaalaman at kasanayan sa paglalayag sa karagatan. Kahapon nagsagawa ng Joint Maritime Cooperative Activity ang Philippine Navy at ang Australian Defence Force sa bahagi ng West Philippine Sea at walang barko ng China na namataan doon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kapansin-pansin kasi ang mga pagbabago sa asal at takbang ng China sa tuwing nakikipaglayag ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa nito. In MCAs, the direction of the Department of Defense is defense diplomacy, and the results are there. We now have 5 strategic partnerships
with other countries, 5 countries. We have elevated our defense relationship, and the other countries who have been expressing or giving statements of support, and not only statements, but actions, sending the ships, the troops, the aircraft to do joint activities with the Armed Forces of the Philippines. This, I can say, is the direction of the AFP under the current administration. Una nang tiniyak ni Trinidad na handa ang AFP na responde partikular na sa mga sitwasyon na nakadepende naman sa bigat ng pangangailangan. The regular patrol plans of the Philippine Navy, the Air Force under Northern Luzon Command and Western Command are there. Well, rest assured, your AFP is there. Maaari hindi nyo nakikita, we don't publish it, but the portion of the armed forces, we have increased our operational tempo when it comes to our outlying islands and detachments in the West Philippine Sea, the Northern Islands, and Benham Rice. Ang tinig ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, Seymour Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Surigao Salon, suportado ang investigasyon sa sobrang mahal na pamasahe sa eroplano patungo sa mga sikat na tourist destination sa bansa. Si Kathleen Forbes sa balita. Suportado ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas ang panawagan na paimbestigahan sa Kamara ang biglang pagtaas ng pamasahe sa mga domestic flight patungo sa mga pangunahing tourist destination sa bansa, partikular na sa Surigao. Si Matugas na Vice Chairperson ng House Committee Transportation at co-author ng House Resolution No. 30 ay nananawagan sa komite na agad magsagawa ng inquiry in aid of legislation upang masuri ang anyay hindi makatarungang pasanin para sa mga biyahero. Isa sa ikinabahala ng mambabatas ang napaudat na presyo ng round-trip tickets na umaabot na hanggang 30,000 pesos, partikular sa mga paboritong destinasyon gaya ng Siargao, Boracay, Cebu, Bohol at Palawan. Una ng pinatawag na Transportation Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng airline companies upang pagpaliwanagin kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng pasahe kahit na wala namang paggalaw sa fuel surcharge na itinatakda ng Civil Aeronautics Board. Git ng mga mambabatas, bagamat may epekto ang pandaigdigang presyo ng langis, kaduda-duda ang malaking diferensya ng pamasahe sa mga sikat na destinasyon kumpara sa ibang lokal na ruta na halos kapareho ang layo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga panukalang batas ng Maritime Industry Authority o Marina para sa shipbuilding at ship repair ng bansa isinusulong sa Kamara. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Todo suporta ang ilang mambabata sa mga panukalang batas ng Maritime Industry Authority o Marina na layong paunlarin ang shipbuilding at ship repair sector ng bansa, pati ng pagpapalawak ng Philippine Ship Registry. Sa pulong sa Kamara, sinabi ni Oriental Mindoro 1st District Representative Ardan Panaligan na yayaman ang Pilipinas kung magiging matatag ang industriya ng paggawa at pagkukumpuni ng barko. Iginit din ito ang kahalagahan ng sabayang pagpapatibay sa domestic steel industry. Kasama ring nagpahayag ng suporta si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa nagsabing makalilikha ito ng mas maraming trabaho para sa mga Pinoy. Nangako rin ito ng suporta o susuportahan ng Marina sa nalalapit na budget deliberations, lalo na sa pagpapatupad ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, malaking ambag ang mga panukalang ito sa paglago ng ekonomiya at sa pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas bilang pangunahing seafaring nation sa buong mundo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga natatanging manunulat at manlilikhang Pilipino pinarangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino. May report si Mary Rose Rosero. Sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino, kinilala at pinarangalan ang mga natatanging manunulat at manlilikhang Pilipino na nagpamalas ng kahusayan sa larangan ng literaturang pangwika sa ginanap na taunang gabi ng parangal. Kaugnay ito sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto na may temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ipinagkaloob ang sanaysay ng taon 2025 kina Clara Esperido Emerson Baldemor,
Precioso Dahe, Brian Harold Comeling at Robert Andres. Iginawa naman ang selyo ng kahusayan sa Wika at Kultura 2025 sa Camarines Norte State College, Biliran Province State University, Cebu Normal University, Catanduanes State University, Central Bicol State University of Agriculture, Bicol University at Davao Oriental State University. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news at tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod.
ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Dasol Pangasinan kinilala sa pangangalaga ng karagatan, tumanggap ng higit 1 milyong pisong pabuya mula sa BIFAR. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa report. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Project Eye on the Road inilunsad sa Bontoc para sa kaligtasan ng publiko. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. TV. Ti proyekto kat maipatungpal babaan ti maysa a Memorandum of Agreement ti Bontoc LGU, Mountain Province Police Provincial Office, Police Provincial Advisory Group for Transformation and Development, ken ti Municipal Police Station. Sigon iti Mountain Province Provincial Information Office, ti proyekto ket pinunduan ti community-driven activity a shoot for a cause ana isayangkat idi Enero. Binigbig da MPPPO Provincial Director Police Colonel Ferdinand Oidok ken Bontoc Mayor Franklin Odsi ti inisyatiba kas dakkel nga addang tapno malapdan ti krimen ken mapagtalinaed ti kinatalged ti umili manamnama a mapalawa pay ti kastoy a proyekto babaan ti panag-usar iti solar powered CCTV. Manipod dito'y Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 3,000 na ramang manggagawa sa Quezon tumanggap ng tulong mula sa tupad ng DOLE. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Tumanggap ng ayuda mula sa DOLE ang mahigit 3,600 na manggagawa sa lalawigan ng Quezon sa isinagawang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad payout sa Sariaya Trading Post. Ayon sa pabatid ng DOLE Calabarzon, mahigit 20.4 million pesos ang ipinamahaging halaga para sa mga benepisyaryo na karamihan ay mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ang tupad ay programang naglalaan ng pansamantalang trabaho sa mga nawala ng hanap buhay at kabilang sa marginalized sector, kabilang sa panandalian
ang trabaho ang mga gawaing pangkomunidad tulad ng paglilinis ng kapaligiran, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga pampublikong pasilidad at mga proyektong pang-agroforestry. Nilalayo ng programa na makapagbigay ng kita at suporta sa mga manggagawa habang nakikinabang din ang kani-kanilang komunidad. Mula sa Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga mangingisda sa Bataraza nabigyan ng modernong fish cage at pagsasanay mula sa BIFAR. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Agpabot ang BIFAR Mimaropa modernong fish cage egg training sa mga manigpangisda sa Bataraza, Palawan. Akapyar sa Sumbiling Biyayang Dagat Association ang 10 ka metrong HDPE cage nga ingtaw kanulamang. Kadingan dya ang hands-on training sa bangus culture ig financial literacy para mamintenar anang kita ang mga benepisyaryo. Agpabutdaan ng suporta si Bataraza Mayor Al Sharif Iba igpasalamat sa programang Jang BIFAR igmidugang dang tabang nga ingpabot ang isarang kumpanya ang minan nga kabangkiya sa proyekto. Ang pakikitaan ang BIFAR sa Municipal Agriculturist ig Fisheries Extension Office para sa iba pang interbensyon katabidan ang teknolohiya ig parangabuyan para sa mamintek ng mga manigpangisda para sa mas dugang pang pagproseso ang pangisdaan sa rehiyong Mimaropa. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Relokasyon ng 24 na pamilya na matatamaan ng dredging project sa bayan ng Katarman, Northern Samar, nakahanda na. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Samtang update sa dredging project sa munisipyo San Katarman, nakatalaan nga ma-relocate sa masunod nga bulan sa Setyembre ang 24 nga pamilya sa barangay Ipil-Ipil sa bungtos San Katarman, Northern Samar nga maiigo sa dredging project sa Maruyunduyon Creek. Personal nga ginistorya ni Mayor Dayan Rosales ang mga apektado nga residente kaupod si punong barangay Eva Arilio. Kung mahinumduman, maihana nga ginpasabot sa mga residente, pinaagi sa public hearing nga ginbuhat sa tunong labay nga tuig ang posibilidad sa relocation. Apisar nga makuri para sa iba nga maihana nakatindog ang panimalay, nagpahayag sira sa pagkaandam nga sumunod tungod sa klaro nga panginahanglan sa proyekto para sa flood control nga seguridad sa komunidad. Sigon kan Mayor Dayan, tungod sa malaksi nga pagbuhat sa proyekto, waray mahatag ang LGU nga tuna para balhinan pero may nakaandam naman nga financial assistance ngan bulig sa paghakot sa materyales o gamit matikang sa era mga panimalay. Pinaagi sini ginsisiguro sa gobyerno lokal nga diri mababayaan ang kada pamilya sa era proseso sa pagbalhin. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Barangay visit patuloy na isinasagawa ng Local Government Unit o LGU Tandag City. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Mukabat sa 7 ka mga barangay dinhi sa syudad sa Tandag ang malampuson nga nabisitahan sa lokal nga panggamhanan ilawom sa Barangay Visit Program 2025. Mao na kini ang ikaduhang semana sa implementasyon sa maong programa, kundiin gibisitahan ang mga barangay sa San Antonio, Salvacion, San Agustin Norte, Pangi, Buenavista, San Agustin Sur ug Barangay Mabwa. Mainiton sab nga gidawat sa mga komunidad ang nagkalanlaing libreng serbisyo nga gidala direkta sa ilang mga barangay. Nadawat sa mga residente ang libreng konsultasyon medikal, social welfare assistance, suporta sa panginabuhian o guban pa mga serbisyo sa gobyerno. Gipasugdahan ang maong kalihukan ni City Mayor Roxanne Pimentel nga nagtumong alang sa pagpaligon sa tinud-anay nga pagtinabangay sa komunidad, epektibong paghatod og serbisyo o inklusibong kalabuan alang sa tanang Tandaganon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19 na ahensya makikilahok sa job fair ng Hulo sa Agosto 27 at 28. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Hulo. Papauno ng job fair hapit sa kawantag 7, iwan kawantag 8 simbulan ini August at tahon niya na pag-auhanan sina pamarinta diha Hulo, ababaan ni Mayor Edser Q. Tahan Alhads, akagisin Public Employment Service Office sa tawa peso. Banga doonon ka na peso officer, Lincoln Nundog Tulawi, on Walu Recruitment Agency, amin accredited sin Department of Migrant Workers sa tawa DMW, ina lumamud sa subay karhilan opportunity mga rayat diha lupa sugam min mabaya maginang haduay hula. Naon ni hatulong tabang day sub sining Ministry of Labor and Employment at tawa mole. Piyasa way Tulawi in job fair, amin ukabini pakatahan rayat diha lupa sug, day nga sa mabin nagtabit sila, dahil naman na local sampay national amin offices sa supay matawad rayat imakasudi ng dahon sa dya ina mga kakatas-katasan biyanin sin original even authenticated copy, sina PDS, resume, transcript of records, diploma, PSA birth certificate, dual valid government ID, even sina kaibanan pa. Magsud sin job fair niya supay katabangan ina mga raayat ang minaglilawag ginang, iban hambog kini ang mga piyaparulibihaon, sina pamarinta hi Mayor Ed Sirtan. Dahil RP Hulo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Hinikayat ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga mambabatas na sundin ang Medium Term Fiscal Program o MTFP sa pagtalakay ng pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Secretary Recto, sa pamamagitan kasi ng MTFP ay dahan-dahang mababawasan ang deficit at utang, makalilikha ng mga trabaho, mapatataas ang kita at mababawasan ang kahirapan sa bansa. Sa pamamagitan din ng nasabing programa, masisiguro na ang bawat pisong nakokolekta o inuutang ng bansa ay maipaabot sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga proyekto at serbisyo ng pamahalaan. Tiniyak din ng kalihim na on track ang gobyerno sa pagkamit sa fiscal targets nito kung saan patunay ang double digits na paglago sa revenue collection sa nagdaang 3 taon. Taong 2023 nang nirecalibrate ni Secretary Recto ang medium-term fiscal framework upang masigurong ang mga layunin ng pamahalaan ay makakamit, makatotohanan, makaangkop sa mga panlabas na suliranin at sumusuporta sa tuloy-tuloy na paglago. Kasalukuyan na ngayong gumugulong ang deliberations para sa 6.79 trillion peso proposed national budget para sa 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanatili ang kumpiyansa ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa paglago ng exports ng bansa sa mga nalalabing buwan ng 2025 sa kabila ng epekto ng pataw na taripa ng Estados Unidos sa Pinas. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Roque na bagaman may 19% na taripa ang Estados Unidos sa mga produktong galing sa Pilipinas, gumagawaan niya ang bansa ng mga pamamaraan gaya ng market diversification. Sa ngayon anya ay may mga nasa pipeline na free trade agreement negotiations gaya ng sa United Arab Emirates, Chile, Japan at European Commission. Bukod sa mga hakbang na ito, patuloy rin anya ang bansa sa pakikipagnegosasyon upang masolusyonan ang pataw na 19% reciprocal tariff ng Amerika. Kasabay ng kumpiyansa sa paglago ng Philippine exports, optimistiko rin ang kalihim na maaabot ng bansa ang 1.7 trillion peso investment approvals o approvals target ngayong taon, lalo't may mga nakalinya pang trade-related mission sa mga darating na buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita ay naasahan ng malalagdaan sa mga susunod na linggo ang pinakahihintay na Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates o UAE. Ito ang ibinunyag ni UAE Ambassador to the Philippines Mohamed Al-Khatam Al-Zapi sa kanyang mensahe para sa ika-51 anibersaryo ng pagkakaestablisa ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa envoy, ang pagselyo sa CEPA ay magpapalakas pang lalo sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at UAE, bahagi ng pagpapatibay sa kooperasyong mayroon na ang dalawang bansa sa mga nakalipas na dekada. Sa klaw ng trade agreement, ang mga produkto at serbisyo, investments, small and medium enterprises, digitalization, customs, governance, sustainabilidad at iba pa. Kapag ito'y napirmahan na, ito ang magiging kauna-unahang CEPA ng Pilipinas sa gitnang silangan. Samantala, bukod sa CEPA, binigyang diin din ni Al-Zabi ang $20 million commitment ng UAE para sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig at ng $15 billion investment plan sa pagitan ng Emirati state-owned firm na Masdar at ng Pilipinas. Tiniyak din ito ang pagbibigay prioridad sa proteksyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanilang bansa na anya'y nagpapayabong sa kanilang sektor ng lipunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagpahayag ng kahandaan ang pamahalaan na tumulong sa business process outsourcing o BPO industry sa bansa na inaasahang maapektuhan ng protectionist policies ng Estados Unidos. Ginawa ni Trade Secretary Cristina Roque ang pahayag sa gitna ng proposal sa Amerika na Keep Call Centers in America o In America Act na layong protektahan ang mga lokal na trabaho roon sa pamamagitan ng pagtatanggal ng federal grants sa mga kumpanyang may call center sa labas ng kanilang bansa. Ayon kay Secretary Roque, bagaman wala pa silang diskusyon kasama ang mga opisyal ng Information Technology and Business Process Association of the Philippines, ay handa naman ang kagawaran para sa anumang hakbang na kanilang maitutulong sa sektor. Dagdag pa nito, hindi lamang dapat sa Estados Unidos nakatuon ang bansa pagdating sa market, bagkus ay dapat sa buong mundo nang sa gayon ay ma-explore pa ang lahat ng avenue na mayroon. Kasalukuyang may malaking ambag ang BPO industry sa Pilipinas buhat sa halos 1.4 million na empleyong mayroon ito at kitang aabot sa 38 billion US dollars. Nasa 70% rin ng mga kliyente nito ay nakabase sa Amerika. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binabalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko laban sa naglipa ng pekeng dokumento na pinalalabas na nanggaling sa kanilang tanggapan o sa kanilang mga opisyal. Sa abisong ipinalabas ng BSP, pinag-iingat nito ang publiko sa mga dokumentong may logo ng Bangko Sentral, kalaki pang mga pinekeng pirma na layon nilang lidlangin ang mga makatatanggap nito upang makakuha ng pera o personal na impormasyon. Payo ng BSP maging mapagmatsyag at suriing mabuti ang otentisidad ng mga nasabing dokumento na may kinalaman sa financial transactions. Sakaling makatanggap ng mga kahinahinalang dokumento, maaari itong i-report sa BSP sa pamamagitan ng kanilang hotline na 8811-1277 o sa email na bspmail@bsp.gov.ph. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, August 20, 2025, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 57 pesos and 10 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 46 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 95 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 32 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 5 centavos sa United Kingdom pound, 66 pesos and 52 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 19 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 22 centavos sa Saudi Arabian Riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas ang ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone.
Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito po ang mga nangunang balita sa larangan ng palakasan. Sa basketball muna tayo, excited na si Gilas head coach Tim Coe na makita ang dating UP Fighting Maroon big man na si Kentin Meliora Brown na magsuot ng national squad jersey. Sa isang panayam, inihambing ng veteran coach ang pagkakakuha kay QMB sa pagpili ng number 1 pick draft buhat sa kakayahan na mayroon na ito. Kumpiyansa rin si Coe na makaka-adapt kaagad si Meliora Brown sa triangle system ng Gilas, lalo't isa ito anya sa mga ini-enjoy ng big men ng team. Kamakailan lamang ng maselyuhan ng 25-year-old Cager ang hiling nito sa FIBA na makategorya bilang local player, isang malaking susi upang makapaglaro ito sa Gilas. Kasalukuyan kasing okupado na ang naturalized slot ng national squad buhat sa serbisyo ni Justin Brownlee. Samantala dahil sa sigurado ng paglalaro ni QMB para sa Gilas, may tataguyod muli ng team ang balanse sa players lalo't kapos ang squad sa Torre mula sa pagkaka-sideline ni Kai Soto dahil sa nagpapagaling pa ito mula sa natamong injury. Maalalang nagtapos lamang sa 7th place ang Gilas sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia kamakailan. Wala pang tiyak na schedule ngunit inaasahang magbabalik ensayo ang team bago ang next assignment nila sa FIBA World Cup qualifiers sa Nobyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa tennis. Sigurado na ang muling paghataw ni Pinay tennis star Alex Ayala sa prestihiyosong US Open. Ito'y matapos na opisyal na mapasama sa main draw ang pangalan nito nang hindi na kinakailangang dumaan pa sa qualifying rounds. Base sa listahan ng US Open organizers, makakasama ni Ayala sa main draw ang ilang bigatin sa torneo gaya ni na defending US Open champion Arina Sabalenka ng Belarus, Wimbledon champion Iga Swiatek ng Poland, French Open champion Coco Gauff ng Amerika at Australian Open champion Madison Keys ng Amerika. Ilan pa sa inaasahang magpapamalas ng magandang performance ang iba pang matutunog na pangalan gaya ni na Elena Rybakina ng Kazakhstan, Jasmine Paolini ng Italy, Mira Andreeva ng Russia, maging sina Emma Navarro at Amanda Anisimova ng Amerika. Matatanda ang umabsent na muna si Ayala sa tennis ng ilang linggo upang pagalingin ang natamo nitong injury at para makapag-focus sa US Open. Hulyo nang huli itong humataw sa court ng National Bank Open sa Montreal, Canada kung saan yumukod ito kay former Wimbledon champ Marketa Vondrousova ng Czech Republic. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mula tennis, baling naman tayo sa katatapos lamang na World Games. Kontento si Philippine Sports Commission o PSC Chair Patrick Gregorio sa naging performance ng national athletes sa katatapos lamang na World Games sa Chengdu, China. Ayon kay Gregorio, masaya ito sa 2 silver at 2 bronze finish ng Pinoy athletes na nagbuhos ng kani-kanilang lakas at dedikasyon upang maibandera ang bansa sa world stage. Bagaman aminado itong nanghinayang sa muntik ng gintong medalya sa billiards, buod sa sargo ni Cheska Centeno sa women's 10 ball, proud pa rin ito sa Team Philippines lalo't na-achieve pa rin ng anya ng bansa ang dapat na ma-achieve sa World Games. Bukod kay Centeno, nakakuha rin ng silver ang Pilipinas mula sa ipinamalas ni Kyla Napoles sa women's 52 kg division ng Jiu-Jitsu, habang 2 tanso naman ang nakamit ni na wushu artist Carlos Bailon Jr. sa men's 52 kg Sanda event at sambo bet Aslin Yap sa women's 80 kg combat. Sa pagtatapos ng kampanya ng Pilipinas sa World Games, umaasa si Gregorio na magtutuloy-tuloy pa sa pag-asam ng maraming karangalan ang mga Pilipinong atleta sa mga susunod na World Tourney. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanaig muli ang matatalim na kuko ng Adamson University sa 2025 V-League Collegiate Challenge buhat sa pagdagit sa College of St. Benil sa kanilang sagupaan nitong Martes. Gamit ang serbisyo ni UAAP Season 87 Rookie of the Year Shaina Nitura, nakalawit ng Lady Falcons ang ikatlong sunod na panalo sa torneo buhat sa naestablisan nilang 25-22, 25-13 at 25-20 finish sa Paco Arena sa Maynila. Umalagwa si Nitura gamit ang nalikhang 18 points, tangan pa ang 2 aces, 8 receptions at 7 digs. Nagpamalas din ng magandang performance si Abigail Segui mula sa kanyang 11 points, 2 blocks at 1 ace at 5 excellent digs. Gayon din ang 6-point share ni Mary Ann Grace Del Moral at 5 points ni Felicity Sagaysay. Masaya naman si Adamson head coach JP Yude sa ipinakitang effort ng kanyang mga alaga upang maka-adapt sa kada sitwasyon. Ang laban kontra sa Adamson ang unang talong na absorb ng Binild buhat sa sunod-sunod din itong panalo kontra sa University of Perpetual Help, Letran at Ateneo de Manila University. Bagaman bigo sa Lady Falcons, tangan pa rin ng Lady Blazers ang lead sa standings buhat sa bentahe nito sa points ratio. Samantala sa bukod na match, napanatili naman ng Far Eastern University ang ikatlong pwesto matapos na suwagin nito ang Colegio de San Juan de Letran gamit ang score na 25-21, 25-18, 20-25 at 25-20 sa kanilang match. Nanguna sa pag-atake ng Lady Tamaraw si Faida Bancake na kumana ng 18 points, 2 blocks at 1 ace. Palakip pa ang 12 points at 4 blocks contributions ni Jocelyn Ann Elarina. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Ang tabayan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment.
Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kasama sana si Maris Racal na pipirma ng kontrata sa ABS-CBN Forever Kapamilya Born to Shine contract signing event. Sabay sana sila ni Bel Mariano, pero na-ospital pala itong si Maris dahil sa appendicitis. Sa kanyang post ay kalakip ang photos niya na nasa hospital bed at may mga tusok-tusok sa kamay. Sabi niya sa caption, quote-unquote, "Congrats, it's an appendix. Thanks to everyone who sent their love, my cool surgeon and doctors, nurses, and hospital staff for taking very, very good care of me. Special shout out to my little sister for looking after me on her birthday. Still on the road to recovery, rarampa muli." Yan ang kabuuan ng post niya. Kamakailan lamang ay pinatunayan ni Maris ang power niya sa box office. Inanunsyo ng Project 8 Projects na ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris ay nasa ika-4 na linggo na ng pagpapalabas sa mga sinehan sa buong bansa. Pero wala pa silang nire-release kung magkano ang kinita nito. Ang Sunshine ay ipinalabas din sa Singapore, Australia at New Zealand na ang musical scoring ay gawa pa ng ex-boyfriend ni Maris na si Rico Blanco. Anyway, delikado rin daw ang sakit na appendicitis kung hindi naaagapan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, nakiusap naman si Maine Mendoza na wag naman magalit kay Alden Richards. Ano man daw ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga salita noon nang tanungin niya kung may feelings ito sa kanya, ito ay talagang para sa ikabubuti nilang dalawa at sa kanilang sitwasyon noong panahon ng kalye-serye ng Itbulaga 10 years ago. Kinailangan ngang magpaliwanag ni Maine kung bakit inamin niyang na-in-love talaga siya noon kay Alden pero hindi siya nito niligawan sa kanilang podcast.
Tinanong pa raw niya ito ng straightforward kung ano bang nararamdaman at sinagot daw siya ni Alden ng hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kasi o dahil mawawala yung magic. Sa tweet ni Maine ay sinabi niyang hindi niya inaasahang magkakaroon ito ng kontrobersiya. Quote and unquote, una sa lahat, I didn't think the part about my story with Alden would spark controversy, let alone be a big deal considering that everyone had already moved on from Kalye Serie and Aldab. From the start, I hoped the clashes between fans of both sides would end at least, even though the hate train aimed at me was non-stop then and apparently still remains so. Sabi pa niya, ginawa lang niya ang nasabing podcast para ibahagi ang ilang untold stories ng Kalye Serie. Quote and unquote, the point of our podcast is to look back on Kalye Serie and to discuss and share behind the scenes stories, the untold ones, and that can include personal experiences, narratives, and sentiments. I believe it's acceptable to reflect and openly discuss them for this podcast, especially now that it's been a decade and all is well between the individuals involved, particularly me and Alden. Walang aniyang rason na ilaglag siya sa kwento sa kabila ng kawalan nito sa paggunita sa isang dekada ng nasabing bahagi ng Eat Bulaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ikinugulat ng netizens ang naging revelasyon ni Liza Soberano sa documentary podcast ni Sarah Baba noong nakaraang Huwebes. Inamin kasi ng aktres, kung atin pong matatandaan, sa naturang panayam ng Arab-Australian artist na 3 taon na silang magkahiwalay ni Enrique Hill. At kung atin ring matatandaan, March 7 ng taong 2023 nang makapanayam si Liza ni King of Talk Boy Abunda at sinabing hiwalay na sila ng aktor. Pero hindi natin nakita yung part na yon kasi nakiusap ang aktres noon na wag munang ipalabas sa Fast Talk ang tungkol sa hiwalayan nila ni Enrique. Ayon kay Liza ay hindi pa nakahanda ang aktor noon na malaman ng publiko ang tungkol dito. Quote and unquote, Ken and I have decided to separate ways, and that is because our values and the way we see life just doesn't align anymore because of the whole change I went through last year. It was kind of hard for us to be there and support each other the same way that we used to be. And so we decided that it was just that easier to separate ways and kind of find ourselves first, kind of explore before we take it to the next level. We were in a relationship for a long time, almost 8 years before we broke up. The most common question we were getting was when are we going to get married? For a couple that's together that long, I came to a point where I don't know if that's what I wanted anymore, honestly. Cause there's so much more that I still want to achieve, and he's older than me, he's in his 30s. So of course, he's thinking about settling down, starting a family, and so it just didn't line up. Yan ang pagtatapat ni Liza, mahigit 2 taon na ang nakalilipas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, dumalo si Vic Soto sa hearing ng kasong isinampan niya laban kay Direk Daryl Yap sa sala ng Muntinlupa City Chief Prosecutor Honorable Eileen Marie S. Gutierrez. Noon pa man ay sinasabi ni Bossing Vic na pursigido siya sa reklamong ito laban sa kontrobersyal na direktor na kung saan ay pinalalabas siyang rapist sa teaser ng pelikulang ginawa niya tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma. May ilang artista na nakausap ang ating makamosa na bahagi ng pelikulang yun, hindi raw talaga idiniin doon si Bossing Vic sa kwento. Iba ito sa teaser na ipinakita na tila pang attract lamang sa mga manonood. Ayaw itong palagpasin ni Bossing Vic dahil sa teaser na yon, apektado raw ang asawa niyang si Pauline Luna at mga anak nito. Medyo emotional
nga raw si Bossing Vic sa pagdinig dahil ibinahagi nitong naapektuhan ng asawa niya at mga anak sa mapanirang teaser na yon na naipost pa sa social media. Ang sabi pa ng Eat Bulaga host, hanggang ngayon ay may mga nagpo-post pa raw ng negatibong komento sa kanyang asawa at anak. Meron pa ngang pagbabanta na sasaktan sila. Ganon katindi ang epekto sa social media kaya hindi talaga dapat palagpasin kapag apektado ang taong wala namang kinalaman sa pinopromote na pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.